Hi guys, it's me, Shark Prof, and welcome sa ating bonus activity or bonus lesson para sa ating basic Java tutorial series. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng basic login feature in Java. So, ano pa inaantay natin? Let's go! Okay, so ang gagawin nga natin for today is a basic login feature. Bibilisan lang natin to dahil activity lang naman siya and siguro may onting lesson. So una, since user input to, maglalagay tayo ng java.ut and scanner. Tapos, introduce natin ngayon si scanner para syempre makapag-user input tayo. Scanner is called new scanner system.in. Then, next, ano-ano yung mga variables na kailangan natin? So, syempre, isa na dyan yung string, si registered username, or si user na lang, string registered password, tapos string username, yan. Then, string password. Yan. So, next na gagawin natin is yung user input na. So, system.out.print ln please register. Please register. So, kahit wala ng space pala, okay lang. Ayan. Then, system.out.print print na lang. Tapos, lagay natin dyan is enter username. Okay? Tapos, dito natin ilalagay si reg user equals input dot next line. Next naman is system dot out dot print enter password. Okay? Tapos, reg pass equals input dot next line. Yeah. Then, after nito, mag-system.out.print ln lang tayo for indentation or for the spacing. Then, tsaka na tayo mag-login. Okay? So, introduce natin si please login. Introduce natin si login. Tapos, system.out.print and username. Sabihin niya na lang siya. Okay. Tapos, username equals input dot next line. Yeah. The next is system dot out dot print password. Okay. Then, password is equals input dot next line. Okay, so kung napansin nyo, ginamit natin dito yung proper or yung standard na coding workflow, which is dito sa umpisa, nag-declare lang tayo ng mga variables, and then dito sa baba is dito na yung mga logics natin. So, if ever may nakalimutan tayo na variable, well, syempre, dito tayo mag-introduce. Okay? So, yung mga spacing na to, well, hindi naman siya necessary, pero pwede rin naman na kahit wala yan, okay lang. Pero syempre, para sa akin, mas okay din na every, parang hindi sila, parang every magkakasama na variable, yun lang yung mga magkakadikit. Since ito, magkasamang for registration lang, pinagsama ko lang sila. Tapos nag-indentation ako for another variables na magkaka-connect naman. And kapag magkakasama naman yung, and kung another variable naman na another magkakasama ulit, another indentation ako, tapos dito ako mag-declare ulit. Okay? So, yeah. Next dyan, since nakakapag-user input na tayo. So, next naman na gagawin natin is i-check na natin dito kung yung username ba at yung password is parehas sa tinype natin or in-enter natin na registered username at registered password. So, naituro ko na to last time and based sa sinabi ko kanina, diba? I-check natin kung yung username ba and yung password is equal doon sa registered na username and password. So, ando doon na yung keyword which is yung and. So, gagamit tayo dito ng and operator. And, paano yun? So, ganito lang siya. So, if, ayan, sa NetBeans
pag double tab, automatic na kompleto kasi. So, yeah. So, if, kung si username ba, that equals, kung equals ba siya sa reg user. And, yung password ay equals ba sa tinype nating reg password kanina. Reg pass na lang ba? Ayan, reg pass. Ngayon, kung parehas yan true, ang tatype natin dito is system.out.println. Ngayon natin dyan, successfully logged in. Ayan. Tapos, copy na lang natin to. Copy, then paste natin. Tapos, yun natin. Welcome. Ayan. Tapos, else. Ayan. Else. Tapos, ayan. Dito, system.out.println username and username or password is incorrect. Ayan. So, yun. So, run natin. Check natin yung output. Please register. Enter username. So, siguro, gawin natin dyan is James145. Okay? Then, yung password is 12345. Okay? Ngayon, login na tayo. So, first, itatama muna natin yung output. So, as walang to. So, ang username natin is James145. Then, ang password natin is 12345. Successfully logged in and welcome. So, i-run natin siya ulit. Ayan. Tapos, same natin yung nilagay natin kanina. So, James145. Tapos, lagay natin dyan is 12345. Okay? Tapos, yung login natin is, una, yung username muna yung mali natin. Okay. So, James123. Okay? Then, yung password natin is 12345. Username or password is incorrect. Then, next naman is yung password yung imali natin. So, James145. Okay, then 12345. So, lagay natin, password naman yung mali, di ba? So, James145, then 12345. Username or password is incorrect. So, yun. Siyempre, kung mali yan parehas, username or password is incorrect pa rin lalabas. And, gagana pa rin po yan kahit anong username or password ilagay natin. So, ngayon, lagay naman dyan is Jan 1999. Sample ganyan. Okay, tapos ang password natin is yung, Jan, sige. Jan Pogi. Sample ganyan. Okay. Tapos username is Jan 1999. 1990 pala. 1990. 1999 ba sabi ko kanina? Jan is Jan 1999. Sample ganyan. Anyways. Tapos yung password is Jan Pogi. Successfully logged in and welcome. Okay? So, yun. Basically, kung ano po yung naileson natin sa mga past na tutorials or past na episodes doon sa series natin is connected dito. So, napansin nyo, andito yung proper naming conventions natin, which is sa Pascal case, sa Camel case, eto siya, di ba? Which is a variable name. And gumamit din tayo ng proper naming convention, which is kung para saan yung variables na to, which is eto sa register username, eto sa registered password. Yung username and password, yes, medyo magulo. Personally, baka feeling ko parang ginamit ko yung personal ko dito. Personal na ginagamit ko. Pero kung naguguluhan kayo, pwede nyo naman lagyan to ng parang log username. Ayan, log username. Pwedeng ganyan. Log username, tapos log password. Pwedeng ganyan. Or log user, tapos log pass na lang. Pwede naman yung ganyan. Pero ako kasi personally, kapag pang username or password na, pang login na, ayan, username and password na lang yung ginagawa ko. Pwedeng user, pwedeng pass, okay, wala namang problema doon. Kung tatanungin niyo ako kung ano yung standard, well, sa standardization naman, pwedeng parehas, pwedeng username tsaka password, pwedeng user tsaka pass. Well, depende sa kung ano po yung naming convention ng project na ginagawa nyo sa company. Then, yung proper coding flow, eto, yung declaration muna, tapos yung mga logic and everything na. And yung proper spacing din. So, yun. Well, wala namang proper din sa spacing, pero part pa rin naman siya ng parang optimization ng
and sa readability ng coding natin. And yun, 'di ba? Parang ang dali niya lang gawin dahil nga with the use ng AND operator natin. Well, magagawa niyo rin naman siya ng walang AND operator. Magagawa niyo siya parang using nested if else. Pero basically, eto lang siya. So, next naman na baka gawin natin sa susunod na activity is hindi na natin kailangan i-run ng paulit-ulit para matry natin kung kapag mali yung username and password na in-input natin. Every time na mali, magla-login tayo paulit-ulit. So, kumbaga, maglo-loop siya. So, i-look forward nyo yun dahil nasabi ko na kung ano yung next na lesson natin, which is the looping. Okay? So, yun lang. So, ingat kayo and hopefully nakatulong tong lesson na to para matuto kayo or para makagawa kayo ng simple pero working na login feature. It's up to you kung paano nyo pa to mas palalawakin. So, kung gusto nyo, pag nag-successfully login siya, lalabas yung mga details na in-input ng user din kasama sa registration. 'Di ba? Sa registration, pwede tayong i-register mo rin yung name, age, yung contact number, basta yung mga details po ng user natin. Pwede nga na kapag successfully login siya, i-print natin yung mga details ng user natin. And syempre doon kasama na rin syempre yung concatenation. So yun, kaya again, connected lahat ng mga naituro ko doon sa series up to this point. So yun lang, ingat kayo and again, huwag niyo pahirapan sarili niyo. Gawa kayo ng way para padaliin yung programming. So yun lang, ingat kayo and bye!